Paolo Avellino, ipinakilala na sa pamilya si Kim Chiu. Sa pamilya, kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Sa karera ni Paolo Avellino, tila hindi lamang sa larangan ng pag-arte nagtatagumpay ang aktor, kundi pati na rin sa pag-ibig. Matapos ang matagumpay na pagtatapos ng seryeng What's Wrong with Secretary Kim, tila abala ngayon ang aktor sa paghahanda para sa kanyang susunod na proyekto. Sa big screen kasama muli ang kilalang aktres na si Kim Chiu, ngunit bago ang lahat, plano umano na magpahingan at magbakasyon sa kanilang probinsya. Ito ang pagkakataon para makapagpahinga mula sa kanyang mga trabaho at makapaglaan ng oras sa pamilya at personal na mga bagay-bagay. Dahil sa balitang ito, hindi maiwasang magtanong ang mga taghahanga ni Paolo at Kim kung kasama ba sa plano ng bakasyon si Paolo Avellino ang aktres. May namamagitan sa pagitan ni Paolo at Kim, ngunit wala pang formal na pag-amin mula sa kahit isa sa kanila ukol dito. Ang pagiging pribado ng dalawa sa kanilang personal na buhay ang nagbibigay daan sa mga usap-usapang ito. Kung sakaling magpatuloy ang balak na pagpapakilala ni Paolo kay Kim sa kanyang mga magulang, tsak na magdudulot ito ng mas maraming espekulasyon sa showbiz. Hindi rin maitatawa na maraming tagahanga ang magiging masaya at excited na makarinig ng ganitong balita mula sa kanilang iniidolo. Sa kabilang banda, ang career ni Paolo ay patuloy na umuunlad. Isa siya sa mga aktor na patuloy na pinupurihan sa kanyang husay sa pagganap. Marami siyang proyektong natapos na hindi lamang sa pelikula, kundi maging sa telebisyon. Isa rin siya sa mga mahusay na artista ng kanyang henerasyon na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Sa paglipas ng panahon, lumalim pa ang pagkakaibigan ni Paolo at Kim sa labas ng trabaho. Madalas silang makitang magkasama sa mga espesyal na okasyon at hindi may tatanggi na may espesyal na koneksyon silang pareho. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na inaabangan ang kanilang tagahanga ang mga sumusunod ng kabanata sa kanilang buhay. Sa kabila ng lahat ng mga espekulasyon at tanong, nananatili pa rin ang paggalang sa kanilang privacy at personal na desisyon sa buhay. Ang dalawang aktor, hindi nila itinatanggi ang kanilang espesyal na ugnayan. Ngunit sa tamang panahon at pagkakataon lamang nila nais na ibahagi ang mga detalye nito sa kanilang mga tagahanga. Sa ngayon, abangan na lang natin kung paano magtatagumpay ang susunod na hakbang ni Paolo Avellino sa kanyang karera at kung paano lalago ang kanilang samahan ni Kim Chiu sa hinaharap. Isa lamang itong patunay na sa mundo ng showbiz, hindi lang tagumpay sa karera ang mahalaga, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng tunay at matibay na pag-ibig sa likod ng mga kamera. At sa kabilang banda, Carla Estrada, proud kina Aldin at Catherine, happy na rin para kay Daniel. Nagpasabog ng good vibes ang TV host actress na si Carla Estrada nang magbigay siya ng pahayag tungkol kina Catherine Bernardo, Alden Richards at Daniel Padilla. Ibinandera kasi ni Carla ang kanyang saloobin tungkol sa tagumpay na tinatamasa ngayon ng pelikula ng Katdin, Hello Love Again, na kumita na rin ng mahigit 1 billion sa takilya. Umani ito ng mga positibong komento mula sa mga netizens, kabilang na ang mga Katdin fans at loyal na supporters ng Katniel. Pinuri nila si Carla sa paghahatid nito ng good vibes at pagkakancel sa hate culture. Sa ipa ng actress, proud at masaya siya para sa ex-girlfriend ng kanyang anak na si Daniel dahil nga sa panibagong achievement nito sa kanyang showbiz career. Nakatsikahan ng ilang members ng press si Carla sa press ko ng comeback series ni Daniel sa ABS-CBN ang incognito at isa sa mga natanong sa kanya kung ano ang reaksyon niya sa success ng Hello Love Again. Of course, lahat tayo masaya. Lagi naman nating sinasabi na yan na kapag magkasama tayo sa industriya, dapat naghihilahan tayo pataas. Congratulations! I'm very proud and happy for you, Catherine and Aldin, aniya pa. Samantala, todo ang suporta ni Carla sa pagbabalik teleserye ni DJ. Talagang umattend pa siya ng press con ng incognito. Kumakalawa ng gabi na ginanap si Dolphy Theater ng ABS-CBN. Siyempre, super happy ang actress na finally ay nakabalik na rin ang kanyang anak sa telebisyon. Yes, actually, hindi lang ako yung natuwa, lalo na si Daniel kasi naging handa siya at matagalan nating pinaghahandaan ang isang aksyon na palabas. Sabi pa ni Carla, aniya pa, happy and excited daw talaga si Daniel sa latest project niya. Lalo pat lalaki rin ang mga pangalan na kasama niya sa teleserye.
Kabilang na riyan sina Ian Veneracion, Grace Ler, at Richard Gutierrez. Ito kasi all-out action. Happy siya with Ian, Richard, and of course, si Baron Geisler. Marami kasi siyang natutunan pagdating sa action. Say pa ni Carla, ang Incognito ang unang bonggang pasabog ng ABS-CBN sa pagpasok ng 2025. Mapapanood ito sa lahat ng platforms ng Kapamilya Network. At sa kabilang balita naman, Shaira dapat magbuntis agad after ng kasal nila ni Iya. Huwag nang patagalin. Next year na nakatakda ang inaabangang kasal ng kapuso celebrity couple na sina Shaira Diaz at Edgar Allan Guzman. Nagsimula nang mag-prepare ang engaged couple para sa kanilang wedding na magaganap sa 2025 at aminado silang nakaramdam na sila ng maghalong nervyos at excitement sa naganap na press conference sa 25th anniversary celebration ng Kapuso Morning Show na unang hirit. Nahinga ng isa sa mga host ng show na si Suzy Entrata Abrera kung ano ang maipapayo niya sa co-host nilang si Shaira sa nalalapit na pagpapakasal nito. In fairness, number couple goals ding maituturing ang married life ni Suzy dahil until now ay solid na solid pa rin ang relasyon nila ng Mr. na si Paulo Abrera. Sagot pa ni Zosie, I think she's doing a great job sila ni Iya. Ang tagal na nilang magkasama and what I admire about her, I think 11 years na silang together. When she talks about Iya, kinikilig pa rin siya. Kapag birthday ni Iya, gumagawa pa rin siya ng special way. So nakikita ko na sobrang in love. Na-maintain nila yung love nila for each other na as if first year pa lang nilang mag-boyfriend at girlfriend. So I think magiging family talaga sila. Pahayag pa ni Suzy. Say naman ni Shaira, feeling lucky siya na may mga tulad ni Suzy na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila ni Iya na nagbibigay ng mga advice para mas mapatibay ang kanilang pagsasama. Kaya sobrang swerte ko po kasi ito nga next year na ay nadulas yata ako, ha ha ha. Pero ngayon nga, ang dami kong nakukuhang advice sa kanila. Sobrang swerte ko talaga. Lahat sila may naibabahagi sa akin. Kaya masayang masaya po ako. Hindi sila madamot magturo ng lessons o mga experience nila sa akin. Mga naituro nila sa akin na kapag ikinasal na raw kami ng mga anak namin, na mag-anak na raw kami at huwag nang patagalin kasi masarap daw ang pakiramdam na may kasama kang baby sa bahay, say pa ni Shaira. Sa isang panayam naman kay Iya ay natanungin siya tungkol sa ginagawa nilang paghahanda ni Shaira sa kanilang wedding. Nasa stage na kami dito na kami sa mga ninong. Pinupuntahan na namin personally syempre. Wanna show our sincerity at faithful kami sa kanila. At syempre, plano, lahat na finalize na namin, aniya pa. Dito lang daw sa Manila magaganap ang kanilang church wedding. Gusto namin tapusin siya by December. Okay na kami para by January yung mga maliliit na lang ang aayusin. Finally, okay na. Sasabihin naman namin sa inyo kung malapit na siya. Important yung date talaga, lalo na sa church.